December 26, 2024. Kaarawan ng founding father ng People's Republic of China. Kasabay nito, ginulat ng China ang mundo sa pamamagitan ng pagpapalipad ng hindi isa, kundi dalawang mga bagong fighter prototype na kumakatawan sa vision nito na maging next generation air system. Ang Chengdu J-36 at ang Shenyang J-50. Naglabas ang China ng pinakamalaking amphibious assault ship nito at isang linya ng mga sasakyang pandigma na nag-iwan sa social media at mga military watchers ng pagkagulat. Bumaha ng mga balita sa internet ng mga video ng dalawang parang UFO na stealth fighter jet. Lumilitaw na ito ang unang paglipad ng dalawang bagong 6th generation stealth fighter aircraft. Ang video ay pinaniniwalaang mula sa isang airfield na pinamamahalaan ng Chengdu Aircraft Industry Group. Isa ito sa dalawang pangunahing korporasyon na gumagawa ng sasakyang panghimpapawid para sa China. Ang Chengdu-based manufacturer ay responsable sa paggawa ng dalawa sa mga pangunahing fighter jet ng China. Nariyan ang 4th generation na J-10 Vigorous Dragon at ang 5th generation J-20 Mighty Dragon stealth fighter. Ngunit sa pagkakataong ito, naglabas ang Chengdu ng isang bagong sasakyang panghimpapawid. Ito ay tinatawag na J-36. Dahil ang sasakyang panghimpapawid na nakita ay may mga numerong 36011 na nakaprint dito. Iniulat na ito ang pinakaunang 6th generation fighter jet sa buong mundo. At habang ang mga detalye tungkol sa bagong fighter ay nananatiling classified. Ang breakdown ng mga video at larawan ay nagpapakita ng ilang nakakaintrigang mga detalye. Ang pinakakapansin-pansing feature sa bagong aircraft ay may malaking hugis diamanteng delta wing at walang buntot. Ang tailless aircraft ay may mas maliit na radar signature na nagpapahusay sa mga stealth capabilities nito. Medyo magaan din ito na dahilan para mapahusay ng supersonic na kapabilidad nito. Ngunit ito ay nakakaapekto sa overall stability at maneuverability nito. Ang J-36 ay lumilitaw na mas malaki kaysa sa J-20 na nangangahulugang maaari itong magsagawa ng long-range na operasyon habang nagdadala ng mas malaking kargamento. At ang pinaka-hindi pangkaraniwang feature ng aircraft ay ang triple air intake arrangement nito. May air intake sa ibabaw ng jet at twin intake sa magkabilang gilid ng fuselage sa ilalim nito. Nangangahulugan na ang aircraft ay maaaring may tatlong makina. Sa kasalukuyan ay walang fighter jet sa mundo na mayroong tatlong makina. Kung isasaalang-alang ang malaking sukat ng bagong Chinese jet, maaaring kailanganin talaga ang tatlong makina para sa mga operasyon sa matataas na lugar at mga long-range high-speed flight. Ngunit hindi lamang ang J-36 ang sasakyang panghimpapawid na naging headline. Dahil mula sa 2,500 kilometrong layo, ang Beijing ay may isa pang bagong jet. Habang nagsasagawa ang J-36 ng mga paunang flight test sa lungsod ng Chengdu, isa pang posibleng 6th generation na aircraft ang lumipad sa Northeast China sa lungsod ng Shenyang. Tahanan ng pangalawang pangunahing gumagawa ng aircraft ng China, ang Shenyang Aircraft Corporation. Gumagawa ang Shenyang ng sasakyang panghimpapawid tulad ng J-11 at J-16 na kinopya mula sa jet na Sukhoi 30 at 27 ng Russia. Ginawa rin ng Shenyang ang pangalawang stealth jet ng China, ang J-35A, na inihayag kamakailan sa Zhuhai Air Show noong Nobyembre. Ang mga video at larawan ay nagsiwalat na ang Shenyang Aircraft Corporation ay naiulat din na naglabas ng isang 6th generation fighter jet. Ang pangalawang 6th gen jet ay nakitang lumilipad na kasama ang J-16 bilang wingman nito. Habang ang disenyo ng Chengdu ay may delta wing, ang nakikitang lumilipad sa Shenyang ay may parang swept wing na configuration. Ito ay karaniwang kilala bilang lambda wing. Ang sasakyang panghimpapawid ay makikitaan lamang ng dalawang makina at halos kapareho sa laki ng J-16 na katabi nitong lumilipad. Gayunpaman, tulad sa Chengdu, ang jet na ito ay mayroon ding tailless configuration. Ang sasakyang panghimpapawid ay may angular
at maladiamanteng hugis na maaaring magbigay sa jet ng mababang observability. Inilabas na ngayon ng China ang dalawang prototype para sa 6th generation fighter nito. Ito ang unang bansa sa mundo na nakagawa nito. Ang United States, France, Germany at UK ay mayroon lamang ganitong mga disenyong papel. Gayunpaman, sinadya ng Beijing ang paglalabas ng mga jet fighter nila dahil gusto na ni Xi Jinping na sila na ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo at walang pwedeng manakot sa kanila. Naniniwala ang mga military expert na kung sino ang unang makakagawa ng 6th generation fighter ay siyang mangingibabaw sa mga labanan sa airspace. Ang mga ito ay mas advanced kaysa sa 5th generation na mga jet pagdating sa stealth, super cruise at dogfighting na kakayahan. At higit pa dito ay ang kakayahan nito sa malalayong operasyon, mga kakayahan sa cyber at space warfare, at advanced na weaponry kabilang ang mga energy weapon tulad ng mga laser. Walang malinaw na timeline para sa mga intensyon ng China. Gayunpaman, iniulat na plano ng Beijing na ipasok ang dalawang 6th generation variant na aircraft na ito sa serbisyo pagsapit ng 2032. Habang ang dalawang jet ay madami pang magagawa sa pakikipaglaban, alam na sa buong mundo na ang China ay gumagawa ng ika-6 na henerasyon ng mga fighter jet. Gayunpaman, hindi nakapalag ang mga Western countries sa bilis ng pagkakalikha ng dalawang jets ng China. Ngunit ang pinakahuling ulat ng Pentagon ay nagmumungkahi na ang Chinese Air Force ay malayo pa rin sa US Air Force pagdating sa mga bilang, kalidad, karanasan at kakayahan sa pakikipaglaban. Ang mga problema sa loob ng China ay patuloy na tumataas. Nakita ang malawakang kampanya laban sa katiwalian na sa pilitang nagtanggal sa dalawa sa huling 3 defense minister ng China. Hindi bababa sa 9 na matataas na general ang sinibak sa huling 18 buwan. Nakatuon si Xi Jinping sa pagpapaganda ng kanyang puwersa at pagpapakita ng China bilang isang world-class na militar sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng mga bagong jets. Ito ang naging dahilan para isipin ng mga bansa na halos kapantay na ng China ang mga kanluraning karibal nito. Kayo, ano ang masasabi niyo sa bagong fighter jets ng China? Kaya ba nitong makipagsabayan sa pinaka-advanced na fighter jet ng United States? Ano sa tingin niyo? Ipaalam ang inyong saloobin sa comment section.